ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong sambayanang Kristiyano, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Kaisa ng buong simbahan, si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pag-alabin mo ang pananampalataya ng mga nananalig sa iyo at ang mga kahilingan namin ay paunlakan mo upang kaming mga may sanga ng palaspas bilang parangal sa inaming tagumpay ni Kristo ay mamunga para sa iyo. Sa pakikiisa namin sa kanyang mabubuting gawain, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa ulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatay ang isang bisirong asno na hindi na nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya lumakad na sila na natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalag iyan? Sumagot sila gaya ng pilin sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus.
Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po, tayo ay magpuprosesyon papasok sa loob ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan. Ang tagapagligtas namin naging hindi iba sa amin. Para ang krus namin ay akuin. Pag-indapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay ng maningning sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsimpulo tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubwitin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang gulutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong na sa aking pumaligid, para akong nasa gitna niyong aso mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masig. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at nabuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman,
Siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang sasagot? Narinig mo ang dami ng ilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay ipapalaya si Pilato ng isang milagro. Sino man hindi sa kanya ng taong bayan. Nakabilang po noon ang isang lalaking nagngangalang Barabbas, kasama ang ibang naghibagsik at nakapatay ng nagdaang hibagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang pinauwili ang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinusulan ng mga punong saserdote na si Barabbas ang hiniling palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabbas. Si Jesus ay kanyang ipinahabuti at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa Pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang inipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinulok sa kanya. At sila'y patuyang nagtugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y naghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagduduraan at palibak na niluluhuran. At matapos putiin, siya'y inalisan nila ng balaban, sinuutan ng sariling langit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubog nila isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga-Sirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang nilagang si Jesus sa lugar na kung tawagin Golgotha, ibig sabihin pook ng bungo.
Binigyan nila siya ng alak na may kahalong nila, ngunit hindi niya ito inom. Pinako siya sa krus at nagsama na lang sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ika-9 ng umaga, ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan kasabay ng ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayon natupad ang nasa saad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Ilibak siya ng mga nagdaraan, natatanong-tanong nagsag. Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Ligtas mo ngayon ang iyong sarili, bumaba ka sa krus. Kinutyarin siya ng mga punong saserdote at ang mga eskriba at ang sabi sa isa't isa. Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ng sarili. Makita lang natin kung mabasa po sa Mesiyas na iyan ng hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. Pinalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at naglilin sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 2 ng hapon. Nang 3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi. Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak at pagkatapos ay ilagay sa dulo ng isang takbo at ipinasiksik kay Jesus. Sinabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias kung pagbaba siya. sumigaw na malakas si Jesus at nalagutan ang tingin. Magsilulpo tayo. Magsisalito tayo. Nawahang sa gitna ang tabi ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ang anak ng Diyos ang tao ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon Jesus. Magsipulo tayo. Sa bawat pagkamatay, meron pa rin tagumpay. Ang pagkamatay kasi ay hindi naman pwede nating ituring pagiging talunan at hindi natin ito pwedeng ituring na katapusan. Bagkus ito'y panibagong simulain lamang. Siguro ang panawagan sa ating lahat ng mga Katoliko, totoo, pinibigyan natin ng sapat na pagpapahalaga ang Semana Santa, lalo na ang Biyernes Santo. Pero kailangan nating umusad, move on. We have an Easter to look forward to. Meron tayong hinahangad, inaasam-asam, inaasahan na Pasko ng muling pagkabuhay. At yun ang pinakamahalaga kaysa pa sa Pasko ng pagsilang ni Jesus. Kaya ngayon, kung tatawagin natin isang tagumpay ang pagkamatay, paano natin yun may papaliwanag? Ito, araw-araw ay meron tayong maliliit na karanasan ng kamatayan. Tulad ng mga kawalan, iba't ibang klaseng kabiguan, pagkatalo, o di kaya kahihiyan. Mga karanasan ng pagkakamali at huling pagsisisi. Mga kakaibang hindi nagiging totoo, no? Mga kaibigang hindi nagiging totoo at nagtataksil pa sa iyo nang iiwan. Hindi ba yan yung mga karanasan natin ng maliliit na kamatayan? Magugulong relasyon, hitwaan, hindi pagkakaunawaan
kawalan ng pagkakaisa. At ang isa sa mga pinakamasakit, yung kawalan ng kapatawaran. Doon sa isang medyo nasa gasaan mo, na habang buhay ka ng kinalimutan, habang buhay ka ng kinamuhian. Hindi ba yan ay mga maliliit na karanasan ng kamatayan? Ngunit araw-araw din tayong dapat bumabangon. Hindi ba? Sa bawat pagkakadapa, 2 beses kang babangon o aahon. Dahil ang bawat pagkamatay, nagiging tagumpay. Dahil merong muling pagkabuhay. Amen. Magsitayo po tayo. pagtitiwala sa mahabaging pagmamahal ng Panginoon na nakauunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan. Idulog natin ang ating mga kahilingan sa bawat petisyon, ating pong idalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa, tulad ng nagsitanggap sa Kanya sa Jerusalem, maging bukas lagi ang puso ng lahat ng mananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, nawa, ang Santo Papa, ating Obispo at ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, nawa, ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging mabilis, walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, nawa, ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at magtamo ng nauukol sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, nawa,
maunawaan natin ang mga hirap at sakit ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Panginoon, tahimik natin idalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, alalahin mo kaming mabuhay alinsunod sa mga turo ni Jesus sa pagkikibahagi namin sa kanyang paghihirap. Makibahagi rin nawa kami sa kanyang kaluwalhatian walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Oh
Manalangin kayo mga kapatid, kung itong ating pagkahari ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang gagawin ng Panginoon, ito pagkahari sa iyong mga kamay, sa kapulihan ng karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong kasayanan ng banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak. Sumaamin nawa ang iyong pagpapaunla na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaling minsan lamang para sa lahat. Na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap lahat sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at iwan. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para sa salamat. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain at sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nang bubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa natin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iaalay natin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nating lahi na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag-itapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kapiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas. Oh
kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita na ay gagawin natin.
Panginoon ng kapayapaan, kami dumudulog sa iyo sa aming pangangailangan. Sa gitna ng mapanirang kapangyarihan ng karahasan, terorismo, itulot mo na ang aming mga pamayanan ay maging kandungan ng kabutihan, katarungan, katotohanan, pag-ibig at kapayapaan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang na itaguyod ang pagkakasundo at kapayapaan. Kung saan may marahas at ugalian, magkapit-bisig nawa kami para sa kapayapaan bilang magkakapatid. Kung saan may kasaganahan at kalamisan, magkaroon nawa ng payak na pamumuhay at pagbabahagi. Kung saan may kahirapan at pagdaraho, magkaroon nawa ng paraan na pamumuhay at pagsisikap tungo sa makatarungang panuntunan. Kung saan may kasinungalingan at pagtutunwali, malayain nawa kami ang iyong katotohanan. Kung saan may paghihiganti, magkaroon nawa ng paghihiling at pagpapatawad. Tulungan nawa kami magtalaga ng salita sa mabuting balita ng kapayapaan. Ipagkaloob mo sa atin ang espiritu ng paggalang, awa at pagmamalasakit, at idulot ang pagsibol ng kapayapaan at pagkakasundo ng lahat, pagpasawalang hanggan. Maria ng kapayapaan, San Jose, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, Beato Jose de Manila, magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikilabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan naman sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling pansin. Nangangailangan ang Faith Clinic Ministry ng mga volunteer doctors, nurses at mga dentista para sa libreng gamutan na ginaganap dito sa EDSA Shrine tuwing Lunes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa mga nais na maging volunteers, maaari lamang po na magtungo sa EDSA Shrine Office para sa karagdagang detalye. Inanayahan ng lahat na dumalo sa ating Community Lenten Recollection na gaganapin bukas, Lunes, alas 6 ng gabi. Ang aming recollection speaker ay si Reverend Father Francisco Tiboner III, Vice Chancellor ng UST. Inaasahan po namin ang iyong pagdalo. Maraming salamat at pagdating natin ang huling pagkakastas. Hindi masamang mangagap bagamat na pakalayo pa. Pero ito ang katotohanan. Ang muling pagkabuhay ay hindi kathang isip lamang. Ito ay katotohanan at hindi panaginip. Sa lahat ng pagkakataon, ang hapon na bumakon, naroon. Dahil kung araw-araw, unti-unti tayong namamatay, unti-unti tayong papalapit sa muling pagkabuhay. Kaya tandaan natin sa bawat pagkamatay, merong tagumpay dahil sa muling pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipag-iwan na natin ang banal na Eucharistia, pumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng muling nabuhay ng Jesucristo. Salamat sa Diyos.